Alinsunod sa Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines, ang mga pamilihan dapat tiyaking tama, maayos at klaro ang price tag na inilalagay sa mga produkto. Pero ang ilang mamimili nalilito raw dahil sa iba't ibang diskarte ng mga pamilihan. Live mula sa Quezon City, may report si Lala Roque. Lala? Jessica, karamihan sa atin bahagi na ng buhay ang mag-grocery at sa aming paglilibot kanina, napag-alaman namin na malaki palang epekto sa mga mamimili maging sa mga negosyante kapag meron o walang price tag ang bawat produkto. Sa supermarket o grocery na marahil mabibili ang lahat na pangangailangan ng isang pamilya sa pang-araw-araw. Karaniwan na rin makikita ang malaking price tag sa ilalim ng mga produkto. Pero minsan dahil nagkakatabi-tabi ang mga produkto, kailangan pang tiyakin ang presyo. Kung nais niyong matiyak kung magkano ba talaga ang produktong inyong binibili, karaniwang matatagpuan ang price scanner na ganito sa mga supermarket. Ang gagawin niyo lang, itatapat niyo ang barcode sa scanner at yan, lalabas na ang presyo. Pero para sa ilan, hassle pa raw ang prosesong ito. Minsan malayo na, minsan nagmamadali, gano'n. Kaya hindi na, wala nang oras pumunta sa mga scanner, gano'n. Kaya naman tingin ng ilan dapat ayusin ang paglalagay ng presyo ng mga produkto. May separate po. Kasi minsan po hindi na-identify yung isang product pag sa isang lang siya nakalagay, sa isang price lang. Kasi minsan may isang name ng product tapos may mga, yung kunyari yung grams niya iba-iba po. Tapos yun, mahirap pong i-identify lalo po pag maramihan po. Okay lang lahat. Hindi okay nahihirapan na nalilito sa mga presyo? Hindi, kasi nasa resibo naman eh. Ang mga kahera, aminadong naaantala ang kanilang trabaho dahil sa mga nagbabalik ng kanilang mga ipinamili. Minsan kasi mali namang price, maling price, mali yung description, tapos yun yung nakuha nila. Pero yung iba, minsan wala pong nagagawa, sabihin na lang, ay sige, yan na lang kasi nagkamali naman sila nakuha ng item. Pero para sa ilang kumpanya, magandang strategiya raw sa kanila ang paglalagay ng presyo sa bawat produkto. Ang merchandiser na si Roland, naabutan naming abalang-abala sa paglalagay ng presyo sa bawat tsokolate sa istante. Kahit daw uso na ngayon sa ibang mga supermarket, ang paglalagay na lang ng malaking price tag sa ilalim ng mga produkto, mas pinipili pa rin daw nila na isa-isahin ang paglalagay ng mga presyo. Mukha lang siyang mahal pero mura siya, kaya nilagyan namin siya ng price. Okay, so mabenta na siya ngayon? Mabenta na po. Aminado naman ang Philippine Association of Supermarkets Incorporated na may ibang supermarket na tila pasaway. Kung minsan naman sinasadya, kailangan lang, kaya may mga ikot ng ikot. Bawat produkto may mga merchandiser. Jessica, paalala rin ni Attorney Ples sa mga mamimili ay mas maging mapanuri. At ang kanila naman tulong, ang kanilang mga miyembro ay ni-require na nila ng maglagay ng mga scanners para naman kahit pa paano ay mas mabigyang ayuda ang mga mamimili at tama ang presyo na kanilang bibilhin bago pumunta sa cashier. Jessica? Okay, Lala, prevalent ba ito? Marami bang mga kaso ng ganito na mali-mali yung mga tag? Actually, Jessica, nahihirapan sila kasi hindi naman mali yung tag. Kaso ang nagiging problema, tabi-tabi kasi ang mga produkto, tas iba-iba ng grams at tabi-tabi rin yung presyo. Kaya nalilito. Ang issue talaga ito, nalilito yung mga mamimili natin. Pero sa issue ng mga supermarket, para sa kanila tama naman ang pagkakasalansan. Kaya lang minsan, hindi rin maayos sa paningin ng mga tao. Kaya narito ngayon yung tanong, ano ba ang mas dapat gawin? Dapat ba yung price tag yung malaki lang na nasa ilalim ng produkto o dapat ibalik yung bawat produkto ay merong presyo, Jessica? Okay, kasi napapansin ko rin yan sa mga supermarket at grocery, no? Yung shelf, nandun yung tag. Minsan hindi mo maintindihan yung pagkakaayos ng shelves nila, kung saan ba yung tag ba na nasa taas o yung nasa baba. Diba? Kasi meron din mga nilalagay na grams nga o yung weight ng produkto. Mas mainam nga kung bawat produkto may tag, diba? Yun din yung tinanong natin kay Attorney Ples, Jessica. Pero ang pinapaliwanag niya sa atin, wala naman daw tagang particular na batas na nagsasabi na dapat bawat produkto ay may presyo. Kumbaga nasa discretion na ng supermarket kung gusto niya bawat produkto may presyo o yung isa na lamang presyo na malakihan. Okay, Jessica. maraming salamat, Lala Roque.